Muling buhay ang Propecia ni Baba Vanga, tatlong zodiac signs na mananalo. Magsimula tayo sa isang misteryo. Isang bulag na manghuhula mula sa Balkans na may kakayahang makita ang hinaharap. Ang pangalan niya ay Baba Vanga. Bagamat wala siyang mga mata, ang kanyang mga Propecia ay tila may nakatagong kapangyarihan na hindi maipaliwanag ng agham. Mula sa kanyang simpleng tahanan sa Bulgaria, umabot ang kanyang mga prediksyon sa buong mundo. Sinabi niya na may tatlong zodiac signs na mananalo bago matapos ang buwan ng Marso. Bawat isa sa kanila ay makakaranas ng isang malalaking pagbabago sa kanilang buhay na magdadala ng kayamanan at tagumpay. Pagtuklas sa Propecia. Bago pa natin simulang tuklasin ang tatlong zodiac signs na ito, tingnan muna natin kung sino ba si Baba Vanga at paano siya naging isang simbolo ng hiwaga at misteryo sa buong mundo. Ipinanganak siya noong 1911 sa isang maliit na bayan sa Balkans. Sa edad na 12, siya ay naaksidente at nawalan ng paningin. Ngunit ang kabila nitong trahedya ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang kakayahan. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magbago ang kanyang buhay. At siya ay nagkaroon ng kakayahang makita ang mga pangyayari na wala ng ibang makakakita. Hindi lang siya isang manghuhula, siya ay naging isang simbolo ng pag-asa, gabay, at paghahanap ng katotohanan sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga Propecia ay hindi lang tungkol sa mga pangyayari sa politika o kalamidad. May mga pagkakataon na kanyang tinalakay ang mga mangyayaring tagumpay at swerte na nag-aantay sa mga indibidwal. Isa sa mga pinakakahangahangang Propecia ni Baba Vanga ay ang isang hindi pa kilalang hula na tumutukoy sa huling mga araw ng Marso, kung saan tatlong zodiac signs daw ang magiging tagumpay at magiging sagana. Kakatuwang lihim at pagtanggap sa pagbabago ng kalawakan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagbubukas ng pintuan ng kayamanan? Ano ang sanhi ng malalaking pagbabago na magaganap sa mga piling zodiac signs bago matapos ang Marso? Isang tanong na sumik sa isipan ng maraming tao na sumusubok na unawain ang mensahe ni Baba Vanga. Maraming eksperto sa astrology ang nagbigay ng kanilang pananaw tungkol sa maaaring mangyari. Ayon sa ilan, ang posibleng dahilan ng mga nagaganap na pagbabago ay ang malupit na galaw ng kalawakan, ang pagkakahanay ng mga planeta, ang hindi inaasahang pag-aayos ng enerhiya sa universo. Para kay Baba Vanga, ang lahat ng ito ay may malalim na kahulugan. At ang tatlong zodiac signs na pinili niya ay siyang magsisilbing gabay sa isang masaganang hinaharap. Ang Propecia na ito ni Baba Vanga ay nagsasabing sa mga huling araw ng Marso, tatlong mga bituin sa kalawakan ang magliliwanag ng higit pa kaysa sa anumang panahon. Ang mga bituin na ito ay hindi lamang magdadala ng swerte, kundi magiging mga gabay sa mga taong naglalakbay sa dilim, naghahanap ng direksyon at pagkakataon sa buhay. Ang pagpapakita ng tatlong bituin sa Marso. Paano nga ba magiging matagumpay ang tatlong zodiac signs na ito bago matapos ang Marso? Bakit ang Marso ang itinakdang buwan para sa mga pagbabagong ito? Baka nga ba ito ang pagkakataon na matagal nang hinihintay ng mga taong ipinanganak sa mga zodiac signs na ito? Ngunit hindi nila alam, ang lahat ng ito ay magmumula sa hindi nakikitang enerhiya ng universo na gumagalaw sa ating lahat. Ang mga pagkakataon ay nakatago sa harap natin. Ngunit kailangang magkaroon tayo ng pananampalataya at kakayahang makita ang mga ito. Sino-sino nga ba ang tatlong zodiac signs na itinakdang maging tagumpay bago magtapos ang Marso? Unang zodiac sign, Aries. Isa sa mga pinakakilalang zodiac signs ay ang Aries. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Aries ay kilala sa pagiging matapang at hindi natatakot na manguna. Pero ayon kay Baba Vanga, marami sa mga Aries ngayon ang nakakaranas ng mga pagsubok, isang pakiramdam ng pagkaipit. Parang isang kabayo na hindi makalabas ng hawla. Ang hula ni Baba Vanga ay nagsasabing darating ang isang pagkakataon na magbibigay daan sa mga Aries upang makalaya mula sa mga pagkakahon na ito.
Isang matinding pagbabago ang magaganap sa kanila sa mga huling araw ng Marso. Isang pagkakataon upang magsimula muli at magtagumpay. Kung ikaw ay Aries, ito na ang tamang oras upang lumakad at magtiwala sa sarili. Ikalawang zodiac sign, Pisces. Ang Pisces ay isang water sign na kilala sa pagiging malalim at emosyonal. Ngunit ayon kay Baba Vanga, darating ang panahon para sa mga Pisces upang magising mula sa kanilang mga pangarap at mapansin ang mga pagkakataon sa kanilang paligid. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng kakayahang mag-isip ng malalim. Kaya't ang panahon ng Marso ay magsisilbing isang agos ng swerte para sa kanila. Ang tagumpay na ito ay maaaring magmula sa isang malalim na proyekto, isang pagsasakatuparan ng pangarap, o isang pagkilala sa kanilang halaga mula sa ibang tao. Kung ikaw ay Pisces, ang iyong oras upang sumikat ay dumating na. Ikatlong zodiac sign, Leo. Ang Leo ay isang zodiac sign na pinamumunuan ng araw. Natural silang mga leader at laging nasa sentro ng atensyon. Gayunpaman, may mga pagkakataon na nararamdaman nila na tila hindi napapansin ang kanilang pagsusumikap. Ayon kay Baba Vanga, darating ang panahon na ang mga Leo ay muling mag-uungol, ang oras nila upang magtagumpay ay dumating na. Ang mga oportunidad na magbibigay sa kanila ng pagkilala at tagumpay ay magbubukas sa mga huling araw ng Marso. Ang kanilang mga pangarap ay magiging totoo at magiging bahagi sila ng isang mas malaking pagbabago. Kumpletong pagwawakas ng propesya ni Baba Vanga. Ngayong nalaman natin kung sino-sino ang mga zodiac signs na may espesyal na pagkakataon ngayong Marso. Ang tanong ay, ano nga ba ang ibig sabihin ng mga tagumpay na ito? Isang bagay na nais iparating ni Baba Vanga sa lahat ng kanyang propesya ay hindi lamang ito tungkol sa material na yaman. Ang panalo na tinutukoy ni Baba Vanga ay higit pa sa kayamanan, ito ay tungkol sa pagbabalik loob, pagkatutong magtiwala sa sarili, at paghahanda sa oras ng pagkakataon. Aries, ang pagkakataon ng pagbabago. Para sa mga Aries, ang kanilang tagumpay ay isang resulta ng matinding aksyon. Hindi ito isang simpleng, lucky break. Ang tagumpay na ito ay darating sa mga Aries na handang magsimula muli at magtiwala sa mga pagkakataon na magbubukas sa kanila. Ito ay isang pagkakataon na magbibigay daan sa kanila upang tuluyan ng makalaya sa mga limitasyon na matagal na nilang kinaharap. Pisces, ang kapangyarihan ng pagmumuni-muni at pananampalataya. Ang tagumpay na darating para sa Pisces ay isang biyaya mula sa kanilang pagpapakatutok at pagtiwala sa kanilang sariling kakayahan. Ang pagkakataon ay darating sa kanila hindi bilang isang pagkatalo, kundi bilang isang tanda ng kanilang mga pangarap na natupad. Hindi nila kailangan magmadali, ngunit dapat nilang samantalahin ang pagkakataon upang buhayin ang kanilang mga pangarap. Leo, ang pagtanggap ng pagkilala. Para sa Leo, ang kanilang tagumpay ay magmumula sa kanilang panloob na lakas. Ang kanilang mga pagsusumikap ay hindi naging walang kabuluhan. Ang pagkakataon na hinahanap nila upang makilala at magtagumpay ay darating. Ngunit kinakailangan nilang magtiwala sa kanilang sarili at gumawa ng matapang na hakbang upang maabot ito. Sa lahat ng zodiac signs, ang pagkilala sa tamang oras. Mahalaga sa lahat ng zodiac signs na matutunan ang pagbabalik loob at ang pagtanggap sa tamang pagkakataon. Ang propesya ni Baba Vanga ay nagsasaad na ang tagumpay ay hindi lang isang bagay na mangyayari nang hindi inaasahan. Ito ay isang sandali na ipinagkakaloob sa atin kapag tayo ay handa at bukas sa mga oportunidad. Conclusion, ang paglalakbay patungo sa kapayapaan at tagumpay. Habang natapos na natin ang pagtalakay sa mga zodiac signs na tinukoy ni Baba Vanga, malinaw na sa bawat isa sa atin. May pagkakataon na magbukas ng bagong kabanata sa buhay. Ang mga pagbabago at tagumpay na darating sa huling bahagi ng Marso ay hindi lamang naglalarawan ng swerte at yaman, kundi isang mas malalim na mensahe na ipinapaabot sa atin, ang tamang pagkakataon ay darating sa bawat isa.
Basta't tayo ay handa at bukas sa mga posibilidad ng buhay. Sa ngayon, marahil ang mga Aries, Pisces, at Leo ay nagnanais ng pagbabago at tagumpay sa kanilang buhay. Ngunit hindi ba't ang mensahe ni Baba Vanga ay isang paalala sa lahat ng tao? Hindi lang sa mga nabanggit na zodiac signs? Lahat tayo ay may kakayahang magsimula muli at magtagumpay. Basta't tayo ay magtiwala sa ating sarili at magsikap sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa mga pagkakataong tayo ay nadadapa, mayroon pa ring pagkakataon para bumangon at patuloy na lumaban. Ang paglalakbay ng pagbabago at pag-unlad. Ang buhay ay hindi palaging isang tuwa at saya. Minsan, may mga pagsubok na dulot ng kalikasan ng mga tao sa ating paligid, o kaya'y ng ating sariling mga desisyon. Ngunit sa bawat pagsubok ay may pagkakataon para sa pagkatuto. Kung ang mga Aries, Pisces, at Leo ay nakaranas ng mga hamon sa nakaraan, ito na ang oras nila upang magsimula ng bagong paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pag-asa, ng pagtitiwala sa sarili, at ng mga hakbang na magdadala sa kanila sa kanilang pinapangarap na tagumpay. Ngunit paano nga ba tayo magiging handa sa mga darating na pagbabago? Ano ang mga hakbang na dapat gawin upang masiguro na hindi tayo palalampasin ang mga oportunidad na nakatago sa ating landas? Una, kailangan natin ng pananampalataya hindi lang sa ating mga sarili kundi sa ating mga kakayahan. Pangalawa, mahalaga ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan at hindi natatakot na magtakda ng bagong direksyon. Sa mga oras ng kalituhan, kailangan nating magtiwala sa ating kutob at sa ating mga desisyon. Isang pagtanaw sa hinaharap ang landas ng kapayapaan at tagumpay. Sa pagninilay-nilay sa mga hula ni Baba Vanga, mas malinaw ang direksyon patungo sa ating mga layunin. Ang mga pagbabago sa ating buhay ay nagsisimula sa ating mga isipan. Kung nais natin ng tagumpay, kailangan natin itong pagtuunan ng pansin at magsikap para makamit ito. Walang madali o mabilis na paraan upang makarating sa ating pinapangarap na buhay. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa natin, tayo ay mas lalapit sa ating mga pangarap. Habang patuloy tayong naglalakbay sa ating landas, mahalaga na maghanap tayo ng mga paraan upang mapanatili ang ating kalusugan sa pisikal, mental, at emosyonal na aspeto. Ang kapayapaan na ating hinahanap ay hindi lamang makakamtan sa pamamagitan ng material na bagay. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa ating pagkakaroon ng balanseng buhay. Ang pagtanggap sa ating mga kahinaan, at ang pagpapatawad sa ating mga pagkakamali. Sa bawat hakbang na tinatahak natin, mahalaga na alalahanin natin ang ating mga layunin at magpatuloy sa pagsusumikap na matamo ito. The Road to Tranquility, ang paglalakbay patungo sa kapayapaan. Sa ating paglalakbay, may isang bagay na matutunan tayo, hindi lahat ng tagumpay ay makikita sa mga material na bagay. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa ating puso, sa ating pananaw at sa ating mga aksyon. Kaya't ipinapaabot ko sa inyo, mga kaibigan, ang isang mahalagang mensahe, The Road to Tranquility, isang landas na magdadala sa atin patungo sa kapayapaan at tunay na kaligayahan. Ang bawat isa sa atin ay may sariling landas na tatahakin. Bawat hakbang na gagawin natin ay magdadala sa atin sa isang mas magandang bukas. Ngunit hindi natin kailangang maglakbay mag-isa. Tayo ay may mga kaibigan, mga mahal sa buhay, at mga komunidad na handang samahan tayo sa ating mga paglalakbay. Kaya't samahan niyo ako sa ating landas ng kapayapaan. Halina't maging bahagi ng isang komunidad na nagsusulong ng kaginhawahan sa puso, sa isipan, at sa kaluluwa. Sa The Road to Tranquility, makakahanap tayo ng mga kasamahan na tutulong sa atin na magtagumpay at magbago. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi natin kailangang mawalan ng pag-asa. Ang bawat sagabal ay isang pagkakataon upang matutunan ang mga leksyon na magdadala sa atin sa mas mataas na antas ng kamalayan.
Ang landas na ito ay hindi madali. Ngunit tiyak na magbibigay ito sa atin ng kapayapaan at kasiyahan sa huli. Ang ating tawag, maglakbay tungo sa kapayapaan. Ngayong natapos na natin ang ating pagninilay. Ang tawag ko sa inyong lahat, sumama sa atin sa The Road to Tranquility. Maglakbay tayo patungo sa mas maliwanag na bukas, kung saan ang ating mga pangarap ay magiging realidad. At ang ating mga takot ay magiging pagkakataon para sa personal na pag-unlad. Ibinubukas ng bawat hakbang na tatahakin natin ang pintuan ng mas matuwid na buhay, isang buhay na puno ng kapayapaan at tagumpay. Kaya't kung nais mong maging bahagi ng isang komunidad ng mga tao na naglalakbay patungo sa kapayapaan, mag-subscribe at sumali sa The Road to Tranquility. Tanggapin natin ang mga hamon ng buhay at magsimula ng bagong paglalakbay. Handang magsikap at magtagumpay. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating komunidad at sa ating buong mundo. Magsimula na tayo ngayon. Huwag palampasin ang pagkakataon. Ang ating landas ng kapayapaan ay nagsisimula dito. Sa mga hakbang na gagawin natin ngayon.